So mga sangkay, lumalalim po ngayon ang investigasyon tungkol po dito sa dalawang player ng Ateneo na kawawa po ang kinahinatnan mga sangkay. At ngayon na po, nagtutulong-tulong na ang mga otoridad po natin para halungkatin kung ano nga ba ang totoo. Isa pa sa information mga sangkay, itong si Coach Tab Baldwin, nasaan na nga ba? Okay, tingnan po natin mga sangkay itong mga impormasyon kasi marami po ang kumakalat ngayon, no? Na mga iba't ibang klaseng kwento about sa mga player ng Ateneo. Pero ngayon, ang CIDG, NBI, ay nagsasagawa na po mga sangkay ng fact-finding. At hinahanap na po dito mga sangkay kung ano nga ba talaga ang totoo. At medyo malalim na po ito, no? Pag-uusapan po natin ngayon ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, so, ito po mga sangkay ang balita. Posibleng hazing or homicide daw po. Dalawa umano ang posibleng tinutumbok na direksyon ng investigasyon kaugnay sa pagkasawi ng Ateneo student athletes na sina Rene at Adili. Ayon kay Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group or PNP-CIDG Chief General Roberto Morico, kabilang sa tinitingnang posibilidad ang homicide at paglabag sa anti-hazing law. Saklaw ng anti-hazing law of 2018 ang lahat ng organisasyon at hindi lamang ang mga fraternity sa mga paaralan. So, ano kaya ito mga sangkay? Possible kaya na nagkaroon talaga ng ganong klaseng pangyayari? Kasi ako in my own opinion, ang tingin ko dito, yung training po talaga, based sa mga kwento, mga sangkay ng mga dating estudyante, mga players ng Ateneo, ang training ay talagang pwede kang madeds. Ganun daw po kalala. Pinapalusong din daw po sila sa dagat, mga sangkay. Yun yung isa sa mga ginagawa nila, which is sabi pa nga po ni Coach Sieng Biao, hindi dapat ginagawa yon. Dapat sa loob lamang po sila or sa area na safety. Swimming pool. Madalas ganun daw po ang nangyayari. At punong-puno po yun ng mga lifeguard. Doon mga sangkay, wala. Anong gagawin nila sa dagat? So sabi po ng presidente ng Ateneo, no, na ito daw po ay naging tradition na po nila. So ibig sabihin, may alam sila. No? Parang naging tradition daw po na doon sa Aurora ginagawa. Delikado nga yung lugar. So, ang tanong doon, mga sangkay, posible bang may kinalaman dito yung Ateneo? Since sinabi, sila mismong nagsabi dyan, mga sangkay, na matagal na pala itong ginagawa. Ayan. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na pinasabina ang top management ng Ateneo. Ayan na. Pinasabina na po, mga sangkay. Basketball team na pinamumunuan ni Coach Tab Baldwin. Ayon sa kalihim, noong nakaraang linggo ay fault-finding exercise ang kanilang ginawa, habang ngayon naman ay itinalaga para sa fact-finding exercise. Ayon kay Remulla, layong alamin sa fact-finding exercise kung sino ang nag-authorize at nag-utos ng team-building activity kung saan nasawi sina Rene at Adili. So talagang malalimang investigasyon na po ito, mga sangkay. Ngayon, ito lang nangyari. Sinsinahanap po, pinapasabina itong sila Coach Tab Baldwin. Ang problema ay ito. Hindi sumipot sa PNP-CIDG ngayong araw ang head coach ng Ateneo de Manila University basketball team na si Tab Baldwin. Hindi sumipot. So ano mayroon? Bakit hindi sila sumipot? Utos na naman ba yan ng Ateneo? O tumatakas na? Nag-uumpisa na bang tumakas? Si Coach Tab. Alam nyo hindi lang si Tab Baldwin ang habulin dito.
yung general manager ng Ateneo Basketball, men's basketball, dapat habulin din po dyan. At buong coaching staff. Dapat habulin nila yan. Kasi sila ang bumubuo ng training eh. Ito yung sa kabila ng inisyo na sabina sa kanya at sa iba pang coaches kaugnay sa pagkamatay ng dalawang student athletes. Si Ryan Lesigas sa sentro ng balita. Head coach of the Inisnab ni Ateneo de Manila University basketball head coach Tab Baldwin ang subpina sa kanya ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Inisnab, matigas ang ulo. Hindi lang pala kalbo. Matigas din pala talaga ang ulo. Matapang. Oh, Secretary John Vic Remulla, Director, NBA Director Matibag, anong plano nyo dyan? Nakikipagmatigasan sa inyo. Ngayong umaga sana inaasahan ang pagharap nito sa PNP-CIDG para magbigay ng salaysay kaugnay sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa sinagawang training sa Aurora. Ayon kay Buti naman training na. Kasi ang pinapalabas ng ibang media, ng mga pulpul na media, ano lang daw, hindi training, kundi team building. Hindi nga to team building. Training nga. O, buti naman ang nabanggit dito sa PTV, training. Very good. kay DILG Secretary John Vic Remulla, 5 ang inaasahan nila na haharap ngayong umaga. Pero ang head lang ng Athletics Department na si M. Fernandez at abogado ng Ateneo ang humarap sa CIDG. Git ni Remulla, tanging fact-finding lang ang ginagawa nila. We are not here to arrest, we are not here to charge, but merely to gather the facts. Kukunin lang namin talaga kung anong nangyari, kung sinong nag-authorize, kung paano sila pumunta, kung sinong nag-order. Lahat yun kukunin namin yan. I repeat. So wala pa, hindi pa po arestuhan ito, pero takot na sila. 'Di ba? Takot na sila. It is a fact-finding mission, hindi siya fault-finding. So we will give the results later in due time once we investigate everyone including. Maglalabas ng bagong sudpina ang PNP-CIDG para pagpaliwanagin ang mga sangkot sa insidente. Sakali namang hindi humarap sa ikalawang pagkakataon ang mga pinapasudpina, Nako. ay posibleng makontempt ang mga ito. Ateneo sent a lawyer here para magpaliwanag sa role nila pero hindi sila kasama sa sabina. We will mag-i-issue kami ng pangalawang round ng sabina on Friday para ma-clarify talaga namin lahat to. As of now, again, it is a fact-finding mission. A second absence will warrant a contempt of court. Nauna nang sinabi ng CIDG na may persons of interest na sila sa nangyari. Nako. Hiniling na din ng CIDG sa Department of Justice of DOJ na isailalim sa Immigration Lookout Bulletin ang ilan sa mga nakasama sa training na nauwi sa trahedya. Okay, ayan. No? Ito din po ang sinabi ni Matibag mga sangkay, ang NBA Director. Sabi niya, may ano ka ba sa nangyari dun sa atin? Well, hindi yun yung tinitingnan natin. Ang titingnan natin lagi kung anong ebidensya. Kung may mananagutan, dapat managot. Hindi kung saan tayo nanggaling or kung anong kulay natin. Kailangan, we have to be fair on this. Director, pati LGU, ano yun? Well, inimbestigahan din. Kasi yung team na binuo namin dito, involve ang Region 3, involve yung aming homicide, tapos office. No, yun. Iimbestigahan din pati po yung mga pulis doon na nag-report na wala daw pong foul play, pati po yung mga nagkukwento doon, mga sangkay na wala daw po. Kasi possible kasi na nilinis po muna yon. Nilinis lahat na magsasalita. Nang sa ganun, pare-parehas silang sasabihin. No? So, yan, iniimbestigahan na din daw po ng NBI. Of the director. It's a big group na nag-iimbestiga. How's the investigation there? Okay naman. So far, nakuha namin yung mga ebidensya. No? At we're also in coordination with other agencies na may kinalaman din dapat dito. Pero kino-confirm mo na walang foul play, Director? I cannot say that. Hindi pa tapos yung investigasyon. Kailangan tapusin natin yung investigasyon. Good. So, ayan, mga sangkay, no? Abang-abangan po natin ito. Pero yun na nga po, ano masasabi nyo dito kay Kalbo? Ayan, no?
tawag dito kay Baldwin. Natila baga nagtatago? Pambihira. Anong inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.